Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong tuloy-tuloy na pagbagsak ng pamilya Duterte. Well, linawin muna natin na hindi po tayo natutuwa na bumabagsak ng pamilyang ito dahil anti-Duterte tayo. Kasi po, ang hinahanap natin dito is justisya at saka accountability. Kasi naman mga ka-Streetwise, no, mag-agree naman kayo kung walang ginawang kasalanan ng pamilya Duterte, hindi po nila deserve itong mga bagay na nangyayari po sa kanila. Kung hindi po sila nagnakaw, kung hindi po sila ng abuso, kung hindi sila pumatay ng tao, hindi po mangyayari sa kanila ito. Kasi, tanda natin, no, medyo ina-underestimate kasi natin yung kalagayan ni Sarah. Sa totoo lang, mga kababayan, hirap na po yung babae na yan. Kasi, meron siyang kakaharapin po na impeachment. Base nga po ito kay Congressman Ridon. Kasi po tandaan natin yung kasong final po kay Sara Duterte last year, hindi naman po nasagot. Kaya pwedeng i-refile po yan as it is. Di ba? Sabi dito, pwedeng i-refile as is. Di ba? Sabi dito. So, iginiit ni House Committee on Public Accounts o Terry Ridon na maaari ulit ihain ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte nang walang binabago. Actually, hindi po ako agree sa totoo lang nang walang binabago. Pwedeng dagdagan. Siguro. Mas maganda po dagdagan kasi tandaan natin, no, na meron dong 600 million po, no, na confidential fund sa DepEd at meron siyang 12 billion pesos po na flag po ng COA. Hanggang ngayon hindi pa rin po nasasagot. 12 billion pesos po, no, yung nawawala sa DepEd. Sabi ng COA yan, sabi dito, ayon kay Ridon, puro technical lamang at hindi ang mismong laman ng ebidensya ng kaso ang naging basihan ng desisyon ng Korte Suprema para pagtibayin unconstitutional ang articles of impeachment. Kupal talaga yung Supreme Court talaga, no? Ewan ko ba, no? Ano bang napala ng Supreme Court dito sa pagpabor nila kay Sara Duterte? Ano ba nakuha nyo dito? Malabong, ewan ko lang, ako ayokong basusin yung Supreme Court Pero alam niyo namang mali yung ginawa ninyo. Kasi in the first place, hindi nyo pwede pakialaman ang proseso ng impeachment kung kayo mismo bilang Chief Justice o Associate Justice, no, ay impeachable na opisyal. Di ba? Ba't di pakialaman yung proseso? Dapat ang proseso po kasi sa Congress lang po yan. Impeachable kayo Yung posisyon po ng mga Supreme Court judges natin ay impeachable officials po yan. So ba't nila pakialaman yung impeachment proceedings? Napaka-unfair naman nun, no? So, by the way, no, panoorin muna natin yung video ni Terry Ridon. So, tingnan nyo to. Ng amin pong Speaker Faustino Boji D. III, ginagalang po namin ang desisyon. Masabi daw ni Boji D. Puta si Boji D pala, nagsasalita pala, no? Di lang natin nakikita. Ano ba yun? Introvert na si Boji D. Ng Korte Suprema sa usapin po na ito. Pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Umatas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila kung saan nire-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Ako dito talaga sa Supreme Court na to. No? Well, ang malinaw naman dito mga kababayan, no, ang pinakalaman ng Supreme Court is yung technicalities. Hindi naman yung mismong kaso. Diba? So, pwede pang i-refile yan. And by the way, mga kababayan, no, akala nyo ba yung ganyang klaseng may impeachment complaint ka? Akala nyo ba parang hindi ka ma-stress dyan? Nakaka-stress po yan, Buwan nga po dyan sa impeachment ni Sara, meron pa yung ito, may plunder case pa to, no, nung December. Plunder, other charges filed versus Vice President Sara Duterte. Sa ombudsman ata ito, kung nakakamali, no? Ombudsman nga. At bukod po dyan, nag-file din po ng kasong plunder si Trillanes. So ngayon, ang kailangan natin katokin dito, katok tayo. Katok, oy!
Ang kailangan natin katukin dito, si Ombudsman Rimulya. Ito na may kaso na, oh. Oh, baka pwedeng pakibilisan. 'Di ba? Alam kong busy po kayo, no, pero ayan na 'yan eh. Plunder case na po kay Sara 'yan eh. Oh, 'di ba? Oh, accountability po ito. Oh. And then mga kababayan, no, kung akala nga po natin no na parang wala lang sa mga Duterte po 'yan, ano po 'yan? Subukan nyo kaya. Kayo yung may impeachment complaint, tapos kayo yung merong plunder case, tapos yung tatay mo nakakulong. Tapos meron kang kapatid na Barbie. Di ba si Baste? Puta, hinamon ng boxing, hindi naman pumalag. O tapos meron kang pulong Duterte na bobo. Ewan ko, hindi ka talaga mistress dito, no? At ang pinaka nakaka-stress nga po dito na dinadanas ngayon ng pamilya Duterte ito. Yan. So, wala na ito mga kababayan. Tuloy-tuloy na po yung kaso ni Digong. Kahit anong klaseng delayed po ang ginawa nila, tuloy na po yan sa February 23. Di ba? So, what do you know about Rodrigo Duterte's confirmation of charges? So, pag-usapan natin yan, maganda to, no? So, sabi dito, no, the hearing is scheduled on February 23, 24, 26, and 27. Di ba? So, the legal prosecution and the defense and the legal representative of victims will make oral submission. Alam niyo maganda kasi to, no? Kasi pagpasok nga po nung February 23, 24, 26, tsaka 27, dito na po ilalatag ng prosecution yung ebidensya po nila laban kay Digong. At dito na po nila didepensahan to ni Kaufman. So, ewan ko lang kung anong klase pagdepensa gagawin ni Kaufman dito. Puta, kaharap nila yung mga tao na biktima. At andun din po sila Matubato at saka sila Scanias. So, paano yun? At bukod doon mga kababayan, ang mangyayari po dito, doon na po magdi-decide ang ICC na itutuloy na po yung kaso ni Digong. So, actually, merong explanation dito eh. Gusto ko lang share sa ito kasi maganda po yung pakaka-explain niya, no? So, panoorin natin to. Sige. After 1 year, matutuloy na ang pre-trial hearing ni former President Rodrigo Duterte. Ano ba yung mangyayari dito? February 23, 24, 26 at 27 yung paunang schedule. 4 na araw lang sa isang linggo dahil ang rekomendasyon ng medical experts ay dapat may mahahabang pahinga si Duterte dahil 80 years old na siya. Dito sa confirmation of charges hearing, Kita nyo yun, di ba? Nakailang drama po si Digong na siya daw po may sakit, siya daw po may mentally may mentally na problema daw si Digong, di ba makakapagtayo sa trial. Pero ang ending naman pala, lahat pala yun, delaying tactics na pala ni Kaufman. Siyempre, pag delayed, mas malaki sweldo. Ganun lang yun. latag formally ng prosecution yung mga ebidensya nila at may pagkakataon yung defense na sagutin yung mga yon. Yun. Ilalatag nilang ebidensya ay may kinalaman sa 3 counts of crimes against humanity of murder. 1 count ay para sa mga pinatay ng Davao Death Squad. 2nd count yung mga high-value target na pinatay. At 3rd count ay para dun sa mga pinatay sa barangay level ng Oplan Tokhang. In total, 78 na biktima yung pinili ng prosecution at hinati-hati nila sa 3 count para ipakita yung common plan o yung isang grand modus. Kita nyo, di ba? Naalala nyo sinabi ni Sara Duterte dito? Sabi ni Sara dati dito, bakit 70 lang yung pinatay? Akala ko ba 30,000? Bobo talaga to. No? Putang na talaga ni Sara, no? Bobo talaga ni Sara, no? Actually, mga kababayan, yung kaso po ni Digong sa ICC, di ba yung 70 plus po na yan na kanilang kakaharapin nga po sa kaso ni Digong, hindi mo naman kailangan dyan na meron kang 30,000. Ang kailangan nandito is, ano ba yung nangyaring patayan? Naging systematic ba yun? Di ba? Utos ba talaga ni Digong yung nangyaring patayan? Baka mamaya pag lumabas yung 30,000 na biktima, baka mabaliw ka lalo, Sara. Bobo talaga nito no? So, yun ang gusto makita ng ICC. Naging systematic ba yung patayan? Totoo ba na si Digong ang pasimuno niyan at inutusan niya yung mga tao na yan, yung mga police para pumatay ng tao for the reward system? Ayun naman kailangang patunayan Oh. Bobo puta. Bobo ni Sara, abogadong tanga, no? Walang number threshold ang crimes against humanity o walang binibilang na ilan ba dapat ang napatay. Ang mahalagang mapakita ay yung nexus o yung koneksyon ng mga pagpatay sa isang malakihang modus. Yun, no, di ba? Yung nexus. O kung dun po sa 70 plus nga po na harap sa korte po ng ICC, mapapatunayan po din na konektado dito yung 30,000 na namatay, okay na po yun. Oh. Magandang explanation niya
Ang goal ay mapakita ng prosecution na hindi random yung mga patayan, kundi Yan. parte ng isang systematic plan at si Duterte ay isang indirect co-perpetrator. Mula sa mga dokumentong nauna nang naisubmit, alam natin na kasama sa count 3 yung police one-time big-time operation sa Bulacan at Caloocan noong 2017 at 2018. Hindi pa sigurado kung sino-sino yung mga high-value targets na kasama sa count 2, pero alam nating tinignan ng prosecution yung pagpatay kina Albuera City Leyte Mayor Rolando Espinosa at Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Alam din natin na nakapag-deposition na yung mga self-confessed hitman ng Davao Death Squad na sina Arturo Las Cañas at Yan. Edgar Matobato para dun sa count 1. Bihirang magpakita yung mga So merong 3 counts nga po no na hinati-hati yung kaso ni Digong. So sa unang counts, andun daw po nakaposisyon na si Matobato at si Las Cañas. Puta, makakaharap niya to, no? Makakaharap niya. Oh. witness sa level na to. Pero ang sigurado makikita na si Duterte after 1 year. Hindi lang natin alam kung in person ba siya a-attend o via video link ulit tulad ng dati. Pero ang sabi ng abogado ni Duterte, hindi raw sila nag-request para sa isang video link appearance. Base sa mga ebidensya, magde-decide yung mga judge. Yung unang outcome, i-confirm lahat ng charges at tumuloy na sa trial. At pwede rin namang ilan lang sa mga charges ang itutuloy sa trial. Yung second outcome, humingi yung judges ng karagdagan pang ebidensya mula sa prosecution. Yung pangatlong outcome, i-dismiss lahat ng charges at wala ng trial na mangyayari. Natuloy na ang confirmation of charges hearing dahil nagdesisyon ang 3 judges ng ICC pre-trial chamber na fit for trial si Duterte o kaya niyang humarap sa hearing at maiintindihan niya ang nagaganap. Ito na yung pangatlong talo ni Duterte. Una siyang natalo dun sa hiling niyang makalaya muna. Pangalawang talo niya yung hiling na ibasura yung buong kaso dahil daw walang jurisdiction. At pangatlong talo niya nga ito yung hiling niyang i-pause muna yung buong proceedings dahil nga raw cognitively impaired siya. O, di ba? So, okay na yan. So, nakatatlong apela pala to si Kaufman, no? Na lahat talo, di ba? So, yun, isipin nyo lang mga ka-straight race, no? Na, na itong mga pamilya Duterte ngayon, stress din po yan. Sa dami po na kinakaharap nila, di ba? Tapos, bumabagsak pa sila ngayon. O si Kitty Duterte, mga kababayan. O dati, parang pa-baby effect, parang pa-innocent effect. Ngayon, wala na. O, parang na. Ako ba? Ayoko na mag-judge pero wala na no? Hindi na hindi na effective kay Kitty yung huwag yung papatulan si Kitty, bata pa yan, hindi na Wala na po talaga no? Kaya na, so kayo mga kababayan, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito, no? Sa patuloy nga po na pagbagsak ng pamilya Duterte nga po sa mundo ng politika. So, well, ang point lang natin dito, sa ngayon bumabagsak sila. At wag na po natin payagan na sila po yung makabalik. Dahil tandaan po natin, no, kung anumang madilim na nangyari nga po ng panahon ni Digong, mauulit po lahat yan. Gusto nyo ba yon? Diba? Tayo po magiging tuta ng China ulit. Diba? Meron tayong bobang presidente na si Sara. Papayag ba tayo ng gano'n? Oh. Si Harry Roque, babalik po yan. Diba? Yung mga kaso niya tungkol nga po dito sa human trafficking, mababaliwala po yan. Diba? Magiging ulit yan. Speaker, ano ba? Spokesperson. Ganun. Spokesperson, oo. Di ba si Mocha Uson, babalik sa PCO. Di ba? Magugustuhan nyo ba yun? Pangit ng trip ni Sara, no? So, yun mga kabayan. So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalubisan. Pa-share na rin ang content natin ngayon. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo. Pasusunod na rin content. Oh, thank you. Salamat and babush.